Alam nyo ba yung nag-trending na video this weekend? 'Di ba? Ito yung video nung isang babae na nagngangalang si Sherilyn Ariones na bigla na lang nahimatay habang naglalakad isang gabi. Base po kasi sa kuha ng CCTV sa Barangay San Antonio sa Pasig City, malapit lang po yan sa amin dito sa Mandaluyong, meron kasama itong si Sherilyn habang naglalakad, bigla na lang nawala ng malay at natumba itong si Sherilyn. Ayan, sa mga nanonood po sa YouTube or sa FB Live and sa True TV, nakikita nyo sa video ngayon, bigla na lang siyang natumba, nag-collapse, as in, ayun, nalaglag sa kalsada at buhat-buhat na siya. Buti na lang may mga security guard. Buti na lang may security. Ayun vlog, bigla na lang parang nagdadaldalan pa siya nung kasama niya. So buti na lang merong security guard, merong nakamotorsiklo at marami na sumaklolo sa kanya. Pero as per post nitong si Sherilyn, meron po siyang tinatawag na chronic hyperventilation syndrome. Ito po ay pwedeng resulta ng sobrang pagod niya, anxiety, stress at matinding emosyon katulad ng saya, galit, lungkot or ng takot. Sabi pa nga niya sa post, to be honest, naiiyak ako while watching this video because it was my first time na nakita ko yung sarili ko na bumagsak. Nakakatakot pala talaga. Imagine mo rin yung kasama niya na nagchichikahan kayo, nagkukulitan pa kasi bigla na lang nag-collapse yung kasama mo, di ba? Na out cold. So karamihan nga sa mga, sabi ni Sherilyn sa post niya, karamihan sa mga nakakakilala sa akin, they know me as masayahin, kikay, makulit, pero yes, meron po akong HVS since college ako. So nagpa-ECG, EEG, CT scan ako, okay naman lahat. Nakailang sessions rin ako ng acupuncture. Ang hindi ko lang napapagawa pa ay ang MRI. There are times naman na nakokontrol ko siya, nauupo na ako agad somewhere na safe ako at kinakalma ang sarili. But most of the time, hindi na ako umaabot. That feeling na akala ko kaya ko pa pero hindi na pala. Nawalan ako ng malay, nahihirapang huminga, naninigas na yung mga kamay ko, mga legs ko, nanlalamig, namamanhid na pati buong katawan at naninigas ang pangako. But then again, nagpasalamat nga si Sherilyn sa mga taong sumaklolo sa kanya nang nangyari ang kanyang pag-collapse. So yan, nangyari ito lang over the weekend. At para nga po mas maunawaan natin kung ano nga ba itong tinatawag na chronic hyperventilation syndrome, kasama natin via phone patch, isa pong lisensyadong psychologist and licensed psychometrician. Please welcome sa shoutout, Miss Gia Gapay. Ayan, good evening, ma'am. Good evening. Ayan, ma'am, question. Ano po ba itong tinatawag na chronic hyperventilation syndrome at lahat po ba tayo maaaring ma-experience yan? Okay. So, sige. Simulan muna natin sa first question, which is definition ng chronic hyperventilation syndrome or CHS. Okay? So, ang CHS kasi, isang kondisyon na hindi na normal ang paghinga ng isang tao. So, mas mabilis o mababaw kaysa usual na paghinga. Okay? And then, dahil dito, dahil nga hindi normal ang paghinga, nagkakaroon ng imbalance sa oxygen at carbon dioxide sa katawan. Kaya yun yung nagiging cause ng iba-ibang symptoms na mamaya sasabihin ko rin kung ano yung mga symptoms. Okay? So, itong CHS, iba siya sa normal na hyperventilation na kapag kunwari kinabahan ka or natakot ka, iba siya doon. Kasi ang CHS, pwede itong ongoing or pabalik-balik kahit hindi ka na aware or hindi ka na aware na mali na pala yung paghinga mo or yung rhythm ng paghinga mo. So, yun siya. Kaya sa chronic kasi ongoing at pabalik-balik siya. Yes. So, ibig sabihin, ma'am, kapag kinukulang po tayo ng hangin, ang oxygen hindi rin nakaka-circulate sa buong katawan natin, especially in the may brain. imbalance. Yon, kaya po tayo nahihimatay. Ganun po ba? Yes. May hilo. Totoo po yung may brain fog or parang yung lutang ka at hirap mag-focus. So,
Yun, dalawa yan sa mga symptoms ng CHS. Yun, I dahil see. sa oxygen and carbon dioxide imbalance sa katawan. Kaya natin na-experience yung hilo, brain fog. And going back to the symptoms, ayun po. So, ang symptoms ay yung parang kapos ka nga sa hangin, kahit hindi ka naman hinihingal. Mhm. Yun. So, may dizziness din or hilo, tension sa katawan, yung pakiramdam mo na naninigas yung muscles, Yes. yon, isa yun sa symptoms. Tapos meron din parang tingling sensation sa kamay o paa. Mhm. And yung nabanggit ko kanina na brain fog or yung parang lutang at hirap ka mag-focus. So, yun yung mga symptoms ng CHS. I see. Pero, ma'am, lahat po ba tayo pwedeng ma-experience itong CHS? Actually, possible, mas lalo na pag hindi natin naagapan. So, possible talaga na ma-experience natin. Kasi doon po sa post ni viral video, sinasabi niya, since college, meron na siyang CHS. Okay. Okay. So, at Pero ang hindi niya napacheck or... sabi po kasi nakapagpa-CT scan na siya, EEG, ECG, and nakapagpa-acupuncture a few times. Ang hindi na lang daw po niya napapagawa is MRI. Kapag po ba paulit-ulit yung tinatawag na CHS, ano po ba yung ibig sabihin nun? Do we really need to see a doctor tungkol dito sa CHS? Yes, actually, pag na-experience mo na yung symptoms for several months, usually siguro mga 3 to 6 months. Pero kasi like since ako ay psychologist, parang I will be focusing doon sa psychological or mental health effects niya, like in terms of anxiety, fatigue, ganun. Pero in terms of like siguro yung mga medical kunwari may asthma or cardiovascular issues sa medical or any medical condition, siguro doctor na po yung dapat niyang kausapin about doon. Pero usually kasi, pag napansin na ng tao yung symptoms for several months, usually mga 3 to 6 months, yun, medyo kailangan niya nang magpa-check. Alarming. Yes, pagka tumagal na siya ng kahit na siguro a month or two, yun, medyo na siya, kailangan niya na magpa-check. Pero since kami, kailangan din namin i-check like yung patterns niya, kung yun, yung frequency din ng episodes or hyperventilation, overbreathing episodes niya, i-check din namin, or kung may asthma ba siya or heart issues, so kailangan ma-rule out din yun. Pero kung sakali usually po, opo. Go ahead, ma'am. Ayun po, ulitin ko lang po ulit na, yun nga po, pag several months mo nang nararamdaman yung symptoms, medyo, yun, kailangan na po talaga magpa-check. I see. Para hindi na pa lumala. Opo. Pero in case po, no, na for example, talagang yung nagtitrigger sa kanya is sa sobrang stress. For example, sa trabaho, nakakatulong po ba talaga yung magkaroon tayo ng work-life balance? Yes, actually, oo. Malaking role kasi ang work-life balance sa pag-manage ng stress. Kasi pag work-life balance, siyempre may time ka naisip mo na may time ka magpahinga, matulog ng sapat, mag-enjoy ba? Ganon. So, bumababa yung stress levels natin pag ganon. Pag may time tayo mag-relax, to enjoy. Tapos, naalagaan din natin yung mental health natin, nakakatulong din doon. Tapos, Yun. So, very important po yung role ng work-life balance. Okay, eto na nga po tayo sa work-life balance. Paano ba natin ma-achieve yun? Kasi, di ba, hindi mo naman pwede sabihin sa boss mo na mag-work-life balance ako. Di ba? Paano po ba yung tamang approach nun? Okay, sabihin na natin, for example, ang common na manggagawang Pilipino, minsan 2 araw ang day off pag swerte ka. Pero kadalasan, 1 araw lang ang day off. Yun pong 1 araw
araw na day off na yon, paano po natin ma-achieve yung balance nun? Kung 6 na araw tayo nagtatrabaho at 1 day lang yung ating off, how do we maintain yung work-life balance doon, ma'am? Sige, bigyan po natin sila ng example. What kind of activity can we do para mas maging, kumbaga, ma-defog, no? Or ma-distress tayo, yung mga katawang lupa natin? So actually, okay, sige. So kailangan natin like gumawa ng activities na nakaka-relax. Kunwari, kahit yung exercise or kung ano yung hobbies na gusto nila gawin. Kahit yung simpleng walking na makakatulong din yun. Tapos, Hobbies? iwasan din yung sobrang, yes, sorry. Hobbies, ganon, yung mga... Yes, hobbies, yung mga gusto nilang gawin. And yung mga interest dapat... nila. Sige po, interest, yes. Yes. And then, actually, time management talaga. Like, i-set nila yung day na to na, okay, walang work, kailangan ko mag-relax. Actually, setting boundaries talaga is very important. Yun. Huwag tayo oo rin ng oo kasi. Minsan, trait kasi nating, toxic trait nating mga Pilipino yan. Yung nahihiya tayo, kaya there's nothing left but to say, okay, oo. Diba? And actually, communication din. Like, sa boss or parang, boss, sige, gagawin ko to, pero sa ganitong araw ko sa masasubmit ko na yan, yung deadline or ano. So, communication din. Okay. And kung pwedeng iwasan ang sobrang caffeine, kasi pwede yung magpalala ng hyperventilation. So, Sobrang ano po? Sobrang? caffeine. Ah, really? Caffeine. Too much coffee or tea? Yes, pwede siyang mag-contribute sa paglala ng hyperventilation. Pag sobra-sobra. Is it because, ano po, nagkakaroon tayo ng, what do you call that? Yung acid, kaya nahihirapan din tayo huminga? Ganun ba? Acid, pwede. When we drink Possible. coffee or tea, Yes. no? Ah, Possible din. okay. Kung kunwari Ano, po, and breathing. Yes. sige po, go ahead. Medyo And, nagkaka-delay kasi yung ano, yung StreamYard. Sige po, go ahead po. Okay. And actually, ano din, like breathing exercises, very important. Ayan, sinabi rin po yan noong nag-post sa social media. Breathing exercise, papaano po? Kahit, kasi lahat naman tayo, nakaka-experience tayo ng stress, ng anxiety. So, pagka po tayo umabot na sa rurok ng stress and anxiety, na feeling mo sasabog ka na rin because of anger, papaano po yung tamang breathing pattern? Ayan. Okay. So for the breathing exercises, meron tayong tinatawag na box breathing. Ito, very quick. Like, pag naramdaman mo na bumibilis yung tibok ng puso mo or yan nga, nasustress ka or anxious ka, so, pwede mo tong gawin. Box breathing siya kasi ini-imagine mo na magdodrawing ka ng box. So, ang mangyayari, 4-4-4. So, 4 sides of the box. 4 seconds inhale. Yan, inhale for 4 seconds. And then hold for 4 seconds, and then exhale for 4 seconds, and then hold for 4 seconds. So, kailangan pang ulitin hanggat kumalma. Hanggat kumalma ka or... Madali lang naman pala. So, bago kayo sumabog sa galit. Yes, Diba? madali lang siya. So, pwede sa kunwari, yan nga, sa work, or kunwari, may problema sa love life, naramdaman mo na bumilis yung tibok na puso mo, or ano, pwedeng gamitin tong box breathing. Maganda Tapos, yun. ano talaga sa atin, kailangan practice talaga sa... Oh, pero okay yun. It doesn't really take long. Kasi imagine mo, uulit-ulitin mo lang. At madaling matandaan kung 4-4-4, di ba? 4 seconds. Yes. Inhale the air for 4 4 seconds. Di ba? O 1. Yes. Parang And then hold. habang humihinga, magbilang kayo ng 1, 2, 3, 4. So, 4.
Tapos, i-hold nyo ng 4 Hold seconds. for 4 seconds. Huwag kayong Yes. mag-exhale 4 seconds. 1, 2, 3, 4. At huwag nyong ibubuga na para kayong dragon. Dahan-dahan din ang release. 1, 2, 3, 4. Ganon. Tapos hold nyo ulit. Huwag kayong mag-inhale. Bilang ulit ng 4. So, 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4. Yes, Diba? parang nagdo-drawing ng box. Ay, Yes. gagawin ko yan. Gagawin ko po yan. Promise. Yeah. Ipa-practice ko yan. So this is applicable practice, applicable po ito kapag ikaw ay galit na galit, anxious, stressed. Yes. Ah, Yes. may bago. Effective siya. Minsan kasi may mga iba iisip nila na, okay, breathing, bakit ko to gagawin? Para effective pa to. So, may mga ganong questions sa mind nila. Yes, it's very effective kasi sinaslow down niya yung heart rate. Okay, mas lalo na pag bumibilis yung tibok ng puso. Yun, magiging kalmado. Magiging kalmado ka. Ganun. Tapos it increases oxygen flow sa brain. Mhm. Yun. Kaya mas nagiging clear yung pag-iisip pag kumalma na after. Ayun naman pala. O, so, simula ngayon, bago tayo maging dragon, mag-practice tayo ng 4-4-4-4. Yan, ha? O, ulit-ulitin natin yan. Yung 4-4-4-4 na yan. Okay.